yan, ang galing, sabi ng ganon. Ang galing, sabi niya ganon, nadinig na ang ating panalangin dalawa. Sabi ko, oo nga. At ako'y labis na nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang ito hindi ko ito na. Ngayon, nung naitataas ko na, sabi ko, pinagmagaling ko sa kanya talaga, kinalabit ko. Tingnan mo yung kamay ko, sabi ko ganon. Di ngayon, nung ayun, pagkaraan nung magdasal na kaming ganon, sabi niya, o sige, mag-exercise na tayo. Sabi ko, o sige. Itiniin ko to sa lamesa, tumayo ako, tapos bumilang ako. Sabi ko, 50 na. O di ngayon, ulit ako ulit. Naka 100, nakako ko ate mo din. Sabi ko gano'n. Ay sabi niya, ang galing, ang galing. Sabi ko, nagpapasalamat ako't nagpupuri dahil yung dating hindi ko nagagawa yung nagagawa ko ngayon. Ang papuri ko't pasalamat sa Panginoon ay lubos-lubusan. At ang aking hiling sana sa inyo mga kapatid, ay dagdagan pa ng inyong panalangin na tulungan ako na ako sana ay makapaglingkod uli sa ating Panginoon ng hindi man lubos na lubos ay sa abot ng aking makakaya. Gusto ko kasing makasimba pa dahil isang taon nang hindi ako nagsisimba ako sa radyo lang ako nakikinig, sa TV. Pero yung dating ginagawa ko noon ay hindi ko magawa. Yun ang gusto kong magawa, ang ako'y makapagsimba kung araw ng linggo. Dahil yun lang naman ang aking magagawa, ang magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon, sa ating Ama. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid ko sa pananampalataya. Nanay, maraming salamat po sa inyong napakagandang ibinahagi. Alam niyo po, Nay, kung lahat ng may karamdaman katulad nyo na buhay ang pananampalataya, buhay ang loob, yung po bang sinasabi na life must go on kahit na may pinagdadaanan, masaya po ang mundo. Amen po ba? Kung minsan po kasi, konting kirot lang, parang akala mo, pakiramdam mo, mabigat ang mundo, mabigat kumilos, distracted na yung buong maghapon ng buhay. Pero, ang isang taong may pananampalataya, kung pinakinggan si nanay, ganyan dapat buhay ang loob, na-appreciate yung ginagawa ng kanyang kapwa sa kanya. Mahirap po paglingkuran ang tao kung ang naglilingkod ay hindi pinaghaharian ng Diyos. Kaya mapalad po si nanay na nag-aalay na kanyang sarili at pagmamahal kay nanay. Hindi po lahat ng tao ganyan. Siyempre po, sasabihin ng tao, ako din madaming gawain sa bahay. Ang gawain sa bahay ay walang katapusan. Subalit yun po isang patutuo na kapag ang Panginoong Diyos na po naghahari sa inyo, laging may puwang sa iyong puso ang iyong kapwa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Salamat po rin nanay. Salamat po sa nag-aalaga sa inyo. Pagpalain siya ng ating Panginoon. Ngayon naman po, tatawag ako ng isang caps upang alayan tayo ng awit. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos para kay Caps Larry Clemente. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nahilingang umawit. Pero bago po ako aawit, i-intro ko muna yung aking aawitin. Kumusta po kayo? Happy New Year po. Ano po ba ang good news? Ito po ang good news. Pwede po pakisabi sa ating mga katabi na, kapatid, ikaw ang good news. Dahil narito ka. Sabay tanong, nagsakripisyo ka na ba? Siyempre po, dumaan ng New Year, lahat po tayo nagsakripisyo, di po ba? Nagsakripisyo lahat ang bulsa natin. Nung nagdaang Christmas po, di po ba ang tunay na good news yung
pagdating ni Jesus, yung kanyang birthday. Sabi nga, ang banal ay nagkatawang tao upang ang tao ay maging banal. Amen po ba? Ngayon po ipapakilala ko po sa inyo ang aking aawitin. Medyo hindi ko pa po masyadong kabisado, kaya meron po akong kodiko. Sige po. Okay na. Kung nag-ibuhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasa'y lubos na ligaya. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasa'y lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pakatatandaan, siya ang lang ibig na pag-ibig na tunay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang dapat tanggapin at kilanin sa buhay mo.
Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Tito Larry, sa napakagandang awiting inalay mo sa ating Panginoon at sa aming lahat. Isang kataga lamang po ang tumatak sa aking kaisipan habang nagbabahagi siya, ang katagang sakripisyo. Ang sabi niya, nagsakripisyo na daw po ba kayo? Literally po, kung ating pakikinggan, parang kapapasko lang, bagong taon, ba't parang pang Holy Week na kaagad yung kataga niya? Pero po, ang sakripisyo po kasi, ang sakri ay nagmumula sa katagang sacred, ibig sabihin banal. Ang fisyo po ay nagmumula, in English po, ay work. So, fisyo, mga gawa, works. So, pag sabi sakripisyo po, mga banal na gawa. Katulad ng nanalangin kayo, sakripisyo. Nagsimba kayo, sakripisyo, mga banal na gawa. O gawaing pangkabanalan. Yung po ibig sabihin nun. Kasi po, nasanay tayo dun sa pag pinakinsakripisyo, Holy Week yan, magpapasa ng krus, papaluin ang likod, nananalangin na nakaluhod. Pero, ang kahulugan po noon, pag alam tayong kahulugan, wala po yun sa panahon, kundi kapag ang ginawa mo ay pangkabanalan at para sa Panginoon, isang bahagi ng tinatawag nating sakripisyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang kabataan. Siyempre po, pagkabataan, makikita natin sa kanila yung pagka-Christmas, excited sila, pagka-New Year, excited sila sa kanilang buhay. Subalit, itong kabataang ito tatawagin ko, ito lang po ang katanungan kong nais itanong sa kanya. Ano ang pagkakaiba ng Christmas and New Year sa buhay niya ngayon, ngayong nasa piling siya na ating Panginoon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kabataan na Melanie Sulit. Ikaw pala yun. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Napaka-surpresa po talaga ng Ama na hindi ko po inaano na magbabahagi po ako. Subalit kapag nga po plinano po niya, wala pong makakapigil na kahit po sino man. Para po sa akin sa katanungan po, ang pagkaiba po ng Pasko ko po noon, sa Pasko ko po ngayon, at sa New Year po noon, at sa New Year po ngayon. Ngayon po, dati po nung Pasko, pag dumadaang Pasko po, ang hinahangad ko lang po ay aginaldo. Kapag po walang aginaldo, para pong malata. Subalit po ngayon, alam ang aginaldo na ganun kalaki na tulad mo nakakamtan ko po nung bata ako. May galak po na nandyan yung sama-sama kayong pamilya nagdadalanginan, nandyan kayong pamilya na sama-samang nagdadasal, na kahit nga ngayong taon na to na unang-unang Pasko na hindi namin kasama o kapiling ang aming tatang, na may lumbay man sa puso namin, subalit kinakaya namin na patuloy kami naglilingkod at kumakapit sa Ama. Siguro po kung wala pong pinupuntahang ganitong gawain at niloob po siguro ng Ama na kinuha po si tatang noon, hindi po namin alam yung gagawin namin. Kaya lubos po nagpapasalamat po ako sa Ama na may gawain pong ganito, na nakilala po namin siya. Patuloy po siyang nagpapakilala po sa amin. Patuloy po kaming nagpupunta dito. At nung bagong taon nga po na sama-sama po kami na nakikita namin ang aming inda na may pighati pa sa puso niya. Subalit pilit niyang kinukuhang maging masaya. Kasi masaya na rin po kami dahil alam po namin
At batid po na lahat na kung nasan man ang aming tatang. Kaya po nagpupuri po ako sa Ama. Nagpapasalamat sa binigay po niya sa aming pagdalisay. Nasama-sama pa rin po kami. Mahirap man unang tanggapin. Pero po, ganun po talaga ang buhay. Hindi naman po sa bawat araw na talaga po magkakasama tayo. Meron po talagang pagdalisay na una mahirap tanggapin, pero merong dahilan. Lahat nga po, sabi nga po ng Ama, lahat ng nangyayari dito sa mundo, may kadahilanan. Kaya nagpupuri po ako sa Ama. At nagpapasalamat po ako dahil binigyan po niya ako ng isang pamilya na nasama-sama na. Sama-sama po na. Inaano po yung nakita ko po sa pamilya ko na kahit po dati na hindi kami magkakasundo, subalit sa taon po talaga na to, napakabiyaya. Pinagpala po talaga kami. Binigay po dun yung isang ina, pagmamahal. Pagmamahal po talaga, nagkabuklod-buklod po yung pamilya namin. Nakabilin-bilinan nga po ng tatang namin na magmahalan kaming lahat. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama na binigyan po niya ako ng isang pamilya na matatag. Binigyan po niya ako isang pamilya na kahit na ano pinagdadaan ng pagsubok, kapit-kapit pa rin. Naakala ko nga po dati, bakit ganito yung pamilya ko? Parang walang pagkakaisa. Subalit ginusto ng Ama, nabigyan kami ng mga pagdalisay upang sa gayon magkabuklod-buklod kami. Upang sa gayon magkapit-kapit kami. Kaya po kayo lahat, mahalin po natin ang ating mga pamilya po. Na ito nga po, kahit na mayroong mga pagdalisay na hindi natin kinakaya, subalit lahat po yun may kadahilanan. Ay, yung New Year po namin ngayon may galak po sa puso namin na naiisip po namin minsan, sulan dito lang si tatang, sana mas masaya tayo. Subalit, ang New Year nga po na to, mas masaya dahil kapiling na nga po siya ng Ama, na nasa kabilang buhay na nga po siya na kapiling po yung ating Panginoon. Kaya po, nagpupuri po ako, nagpapasalamat. At lahat nga po nung nga po nilibing po siya, lahat po nung mga pagdalisay po na nakamtan ko, pinabaon ko po sa kanya at nagpupuri po ako sa Ama dahil dininig po niya ang lahat-lahat po ng mga dalangin ko, lahat-lahat po ng dasal ko. Kaya po nagpapasalamat po ako sa pamilya ko po. At kay Inda po, Inda, magpakatatag po tayong lahat. Kakayanin din po natin yung mga nagdadaang pagdalisay. Andyan po yung si Kuya Bel, nagpapatatag ng loob natin. At yung kapatid ko po, nagpapasalamat po ako na meron pong mga hinirang po sa pamilya namin mga alagad. Kung siguro po kung wala po sa kanilang mga hinirang, wala po mga nagpapalakas ng loob. Kaya po nagpupuri po ako at nagpapasalamat po. Talaga pong ibang-iba po yung Pasko po ngayon sa dati po. Dahil dati po naghahangad ka lang po ng biyaya bilang pagkatao. Sumalit ngayon kahit na ano yung nandyan, dala-dala pa rin. Nandyan pa rin kahit ano, masaya ka. Kahit na nandyan yung pamilya mo, masaya ka. Pero dati, siguro kapag wala ka nakamtang biyaya, sabihin mo lang kwenta Pasko ko. Subalit ngayon, kahit na ano lang pagsasalu-saluhan nyo, kahit na iilang prutas, kahit na yung nanay ko na nasa ibang bansa nagsasakripisyo, subalit, andyan pa rin kaming pamilya, andyan yung tatay ko, buo pa rin kami mga magkakapatid na sabi ko nga, Nay, gusto na kitang makasama. Ilang Pasko at ilang bagong taong ka nang wala. Subalit kahit kailan hindi kami nalumbay dahil nandiyan ang Ama para bigyan kami ng kalakasan ng loob. Ang sabi nga po ni Nanay, ano nyo kung nandyan ako? Well, hindi naman tayo rin masaya dahil wala kayong
hindi ako kumikita. Talagang ganito na baka ganito lagi kalooban ng Ama. Nandito ako sa ibang bansa na ganyan kayo, sama-sama kayo. Dahil nga po, kung hindi po niloob ng Ama na si nanay nga po yung maibang bansa, baka po hanggang ngayon hindi pa rin po kami nag-uusap ng aking ama dahil po hindi nga po kami close, subalit dahil po sa kalooban ng Ama na dahil nga po siya ay dakila, talaga po niloob niya na magkabuklod-buklod kaming lahat, magkakinanlan pa po kaming lahat. Kaya po nagpupuri po ako sa Ama at nagpapasalamat po akong lubusan na sobrang pagpapala po niya na at nagpapasalamat rin po ako, pagkakataon ko na po ito na napasalamat po ako sa aking shepherd po na lagi po nandiyan sa akin, si Mami Promise po. Thank you po kasi po, siya po yung nagpapalakas, isa pa po siya nagpapalakas ng loob ko na nagbibigil nga po kami tuwing Friday. Sobrang thankful po kay God kasi po, nandyan po siya para po bigyan po kami ng mga advice po na palakas ng loob, na kapag nga po may lumbay sa aming puso, dama po niya. Kaya po maraming salamat po sa Ama. Maraming salamat po, anak. Nasa mura mong edad mapalad ka sapagkat nadama mo ang Panginoong Diyos at binago ng Panginoon ang iyong damdamin, maging ang kaisipan. Alam niyo po kung minsan, hindi po bawat kaganapan sa ating buhay, katulad po na namatay ang tatang niya, negative po yung epekto. Kung minsan po ang nakaganap sa ating buhay, pinahintulot ng Panginoong Diyos, may magandang bunga. Kumbaga po ba, kung hindi naman yung tatang lolo niya, hindi po sila magkaroon ng magandang relasyon or bonding o pag-uusap ng kanyang tatay. Nakuha niyo po yung punto? Kumbaga, pumanaw man, kinuha man ng ama ang kanyang lolo, subalit may magandang naganap. Nabuo silang mag-ama, nagkausap sila, nagkapatawaran, nagkaisa. So, sa bawat naganapan sa ating buhay, laging nakapaloob yung kagandahang loob pa din ng ating Panginoong Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon naman po, tatawagin ko ulit isang Caps upang maghandog sa atin ng awit. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Caps Magno Guevara. Tito Magno. Uy, masaya si Tatay Magno. Alam po ninyo, masayang-masaya ako. Muli, tinawagan po ako rito upang mag-alay ng awit. Una, inyaalay ko po sa ating banal na espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching, sa inyo mga alagad, mga nakasunod, mga pasyente, at sa ating minamahal na alagad ay choir, at lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Cap 1, 2, 3! Salamat po, kahit naiilan lang kayo. Alam po ninyo, ako'y nagulat, nandun po ako sa malayo Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung tawagin ako. Kaya po ako'y muli, nagpapasalamat ako para po sa ating lahat. Hindi. Nakaangat ako sa inyo. Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na espiritu. Handog natin pagsuyo. Tayong lahat ay magsama-sama.
Kapit kamay sa pagkakaisa, tumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O giliw ko, sana'y di magbago, pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Gandang umaga po. Tama na po. Sorry po, inuubo ako eh. Sige po. Ako po naman eh. Kung utusan ako ng Panginoon Diyos, susunod ako. Maaaring ito, kayo po ay ginamit ng Panginoon Diyos para ako ay mag-aalay uli ng isang awit para sa Kanya ito at sa ating lahat. Ito po, pakinggan ninyo. Dati po kinakanta rito ito, kaya lang po, pakinggan natin yung kanyang lyric. Nakalimutan ko na. Ano kakantayin ko? Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Maraming po salamat. Salamat po. Maraming po salamat. Maraming salamat po sa inyong magandang tinig at magandang awit. Ngayon naman po, muli ay isang kabataan ang aking tatawagin upang mag-alay sa inyo ng awit. Napakadami kabataan doon sa kabilang gilid eh. Ina ng kabataan. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Promise at kapatid na Pilar. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang kabataan. Ibig pong sabihin, nanay pala ng kabataan. Purihin ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Masaya po ba kayo? Huwag po kayong magsasawa.
Kahapon po nanay ako, ngayon daw po kabataan na ako. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. May nakatingin sa akin. Alam niyo po, hindi pa kayo umaawit. Kahapon nakalimutan ko kayong pakantahin. Samahan niyo po ako. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang tayo ay Ayun. Ang mundo. Lakas po natin. Nadulot ng langit, tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasagalaan. Walang katapusan. Nang sanggol na dulot ng langit, tayo ay magmahalan, ating sundin gintong aral, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Salamat po. Namamasko po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi sa umagang ito, at nawa po ay nag-iwan sa inyong mga puso ng mga ginintuang aral na magiging susi ninyo upang higit nyo pang hanapin ang kabutihan natin, Panginoong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama tayong awitin ng panalangin tinuro sa atin.